Diba? Susuportan ko kayo. Kung kinakailangan, dagdagan pa. Pero from now on, gusto ko marinig na magkakampi tayo, isang advocacy natin for the victims. Yes, sir. Wag masyado for the suspects. I would like to acknowledge the presence of one of our colleagues, Senator Raffy Tulfo. Thank you, Mr. Chair. Why do you need a budget for media placement? Why not just open a website na makatulong na ma-disseminate yung information na gusto nyo? Kasi sa ngayon, much more on social media, nagko-concentrate at focus yung mga tao. Mag-open na lang kayo ng sarili nyong website. Iba't ibang website na para pupuntahan ng mga tao na mas nakakaintindi, nakakaunawa, and make it in Tagalog. Kasi karamihan ng mga parokyano ninyo, mga victims, ay mga mahihirap. Kasi wala namang mga taga-Forbes Park na nabibiktima. No? Wala ba kayong website na yun? We do have a website, Your Honor. We have improved it already, and we have also social media platforms. Exactly. Lagay kayo ng Facebook, Yes po. tapos lagay kayo sa YouTube. Your Honor, yung Instagram. mga pang-boost po. Yeah, and then mag-boost kayo. Opo. Yun siguro. Yes po, Magpa-boost, Your Honor. okay ako doon. Pero yung babayad kayo sa mga iba't ibang TV network, you don't have to do that anymore. Your Honor, we would have wanted to have a radio program. Sana rin po to expand the reach of our services, especially to the... Yeah, I agree. Pag radio program, pwede rin. Magba-block timer kayo, Sana po. pwede rin yun. Sige. Ba, Senator Raffy, tulungan mo sa Channel 5 siguro. Yeah, pero may mga tanong ako, why not? Kakampi ko sila eh. Kaya lang, meron ako mga concerns. May kunting concern. Kasi alam niyo bang stigma sa inyo na kayo raw ay protector ng mga kriminal versus sa mga biktima. Kasi tuwing merong mga nahuli mga pulis na talagang sertipikadong perpetrator ng krimen at nabugbog, kinukuyog niyo yung mga pulis, kinakasuhan, and all. And nakakalimutan nyo, paano naman yung biktima nung suspect na yun na binugbog ng pulis. Kung meron man dapat, ito ay base sa aking obserbasyon at sinasabi ng mga tao, Mr. Chair, dapat dun din kayo dun sa victim. Kunyari, meron ni-rape. Itong rapist talaga, sertipikado, ni-rape niya. Tapos, itong non-rape, nabugbog ng pulis. Kakampihan nila yung nabugbog. Doon sila magko-concentrate. Doon sa mag-concentrate na nakakalimutan nila Yung na rape dapat, victim. yes, dun, well, natural kasi meron din karapatang pantao yung suspect, kahit na suspect yun, Mr. Chair. Yes. Pero dapat mag-focus kayo more on doon sa victim. Diba? Does it make sense? In all instances po that there are, for example, rape cases, we do not interfere when the policemen apprehend the suspects because we believe that they have to answer for the crime. Hindi mo ako nag-gets. I mean, any crime committed by any person and then sila ay na manhandle ng mga kapulisan o ng authorities, nabugbog, nabatukan, diba? Natadyakan, etc., etc. So, violation of human rights. Yung karapatan pantao kasi hindi pa naman siya talaga convicted. So, doon kayo focus, binabanatan yung pulis, tinitira niyo yung pulis, kakasuhan yung pulis and all. Nakakalimutan nyo na bigyan ng support yung victim na binictimize nitong suspect na nabugbog ng mga pulis. Tama lang yon na pagsabi ng pulis, may karapatan pantao pa rin yung suspect na yan kahit na suspect siya. Pero kung akong tatanungin personally, dito muna ako sa victim. Victim siya eh. Itong kriminal, gagawa-gawa ka ng kalokohan, tapos ngayon, nabatukan ka ng pulis, iiyak ka sa CHR. Not good. Yun yung point. Magkakampi tayo pero pupunahin kita rito. In fact, mamaya sabihin kung ba't kailangan madagdagan kayo ng budget. Pero ang dami namang insidente na yung mga malilit nating kababayan na oppress, na pagsasamantalahan, nabubugbog ng mga pulis, nasaan kayo? And then they come to me. And wait, wag ka muna tumingin sa kahit saan. And then, nagtitrending yung nagba-viral. I was expecting na kayo sa CHR would offer your help. At ito yung mga kaso na hindi pa ako senador, broadcasted pa lang ako, na can we help?
sige, nabalitaan namin yan, narinig namin yan. We will do everything in our power, vested upon us by the Constitution para tugisin yung mga pulis na ng abuso. There were so many instances na yung police brutality, na yung biktima ng pananakit, na kursunadahan lang, sinapok, binugbog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na kriminal at binugbog, sarado ng pulis, nandoon kayo. Pero yung nilooban, wala kayo para sa kanila. Nagets mo, yun po yung naging stigma. Hindi nga, I've been a broadcaster for more than 25 years and I've been dealing with police brutality and police abuses and what have you. And ito yung nanonotice ko rin. Pag tuwing merong naaping kriminal, mga sanggano, inapi ng mga pulis. I'll use the term inapi ng mga pulis. Nandoon kayo. Pero tama lang, tulad sinabi nyo, kasama sa mandate nyo yan. Pero dapat mag-focus kayo from now on, more on doon sa mga biktima na walang kasalanan, biniktima ng mga pulis. Ngayon, yung doon sa mga suspect na binubugog na pulis, leave it to PAW. PAW na lang para, di ba? Para magkaroon division of labor. Yung PAW, doon sa mga suspect na binugbog ng mga pulis na walang kakayahan, di ba, kumuha ng abogado, PAW. Kayo naman doon sa victim. Your Honor, we wish to reassure you po that 90% of our victims, of our clients served, are victims actually belonging to the vulnerable sector. Mga kababaihan po, children, PWDs, and senior citizens. Okay. Hindi lang po siguro nakakaabot sa publiko yung mga regular na programs and services po namin, but we do provide financial assistance to them. We also provide legal aid assistance. We also investigate cases, and we also assist them in the filing of cases. At mangilan-ngilan po yung mga pagkakataon na may mga torture cases po na kailangan namin pumasok. Kaya lang hindi po sa lahat ng pagkakataon na nangingialam po kami kapag meron pong mga hinuli na mga akusado, kasi naniniwala po kami na dapat managot po sila sa mga krimen na ginawa nila, lalo na po sa mga kababaihan, sa mga bata at saka mga senior citizens. Kaya lang po with the enactment of RA 9745, kung may torture po, hinihingi po namin yung pag-unawa ng Senado na dapat po kaming Torture ng mga pulis sa mga suspect. opo. Now again, you're listening but you're not hearing me, or you're hearing me but you're not listening. So, yung victim, Opo. hindi sa suspect, doon sa biktima ng mga pulis Yes po. na walang ginawang kasalanan. Your That's Honor, what I'm we trying to point investigate out. po those cases. Yan ang gusto ko, diyan kayo mag-focus. Opo. Hayaan nyo na yung mga suspect na tinorture ng mga pulis dahil talaga namang ginawa nila yung krimen na yon, leave it to other agency like the Public Attorney's Office. Yes. Okay? We will- Okay lang, yung tinorture dapat tulungan natin. Yung karapatan pantao nila, protektahan natin or ibigay natin yung nararapat na para to help them. Yes, Your Honor. Pero what about those victims na pupunta sa programa ko every single day na wala namang kasalanan, inabuso ng mga pulis, inabuso ni mayor, inabuso ni gob, inabuso ni chairman, etc. Doon kayo mag-focus. And napakarami niyan. Recently lang, Mr. Chair, merong pinasok, nag-viral to pumasok sa walang hawak na warrant itong mga pulis. In fact, magkakaroon tayo ng hearing tungkol dyan. Nagbonet yung mga pulis, nakabonet, pinasok nila yung bahay kasi meron silang hinahanap na suspect. Walang hawak na warrant. So akala ng mga may-ari ng bahay, magnanako, nakabonet tapos may mga baril So pumalag. Pumalag ka, di kinulong, resisting arrest. Tapos kung ano pang mga kinaso na parang yung direct assault. Parang ang nag-assault pa sa kanila yung may-ari ng bahay. Ito pa mas matindi. Nung makulong na yung may-ari ng bahay, yung padre di pamilya, dinalaw ng anak, si tatay. Aba, pati si anak, kinulong. Yun dapat ang mga Yes. tulungan nyo. Yes, Your Honor. We agree. Yun, doon Opo. dapat kayo mag-focus. 90% Hindi yung kung sino-sino mga suspect. For all I care, pag meron dyan drug addict na ng rape, hayaan mo siya kung bugbugin siya ng pinong-pino ng mga pulis, hayaan nyo siyang tulungan na lang ng ibang agency. Yes, Your Kailan pa rin siya tulungan? Tulungan siya ng Public Attorney's Office. Apo. Kung siya ay mahirap. Kung siya ay adik at walang trabaho, tulungan siya ng Public Attorney's Office. Pero ang tulungan nyo, yung Mga victim biktima. niya.
Yes, Your Honor. Lahat po ng report. Yun ang gusto ko, hindi kasi in so many cases, madam, I don't want to argue with you, but I have so many instances na ganitong nangyari at meron akong proof at this is stated by facts. Itong sinasabi ko, I'm talking out of experience. Okay? Hindi mo siguro pwede maliitin yung 25 years ko sa experience. How long have you been? Kayo po lagi yung tumatawag po sa CHR. Exactly. At lahat po. Kaya nga, kasi nga, humingi ako ng ayuda sa inyo kasi gusto ko support. Opo. Diba? We So believe- yun ang, doon kayo mag-focus. And I'll be your supporter. In Yes. fact, yung budget nyo nakita ko na in-slash, binulong ko nga dito kay Mr. Chair, paano namin maibalik. Diba? Susuportan ko kayo. Kung kinakailangan, dagdagan pa. Pero from now on, gusto ko marinig na magkakampi tayo, isang advocacy natin for the victims, Yes. wag masyado for the suspects. Opo. And then ang nangyari, financial assistance. Ako, sarili kong pera, kasi so ang nangyari, nakulong yung silang dalawa, so nagpiyansa sila, Mr. Chair, ng 36,000 pesos, sinanla nila yung bahay nila. So, pumasok sa eksena, pinalitan ko yung napiyansa nila para hindi yung sanda ng bahay nila, tinubos ko. And dapat yan, meron kayong financial assistance for that. But anyway, mayroon pa isang insidente, inilapit namin sa inyo na sa isang probinsya, may hinahabol yung pulis na dahil sa isang tupada. And then lumiko sa kanto yung hinahabol ng pulis. And then titingin-tingin siya kung nasaan na yung suspect. Hindi niya na makita yung hinahabol niya. Meron siya nakita doon sa loob ng bahay, nakatayo-tayo, nakahubad. Akala niya yun na, pinasok na, tinutukan, sinapok. Lahat ng mga tao doon sa loob ng bahay, hinakot, pati yung nagsi-CR, kinatok, ayaw buksan, sinipa yung pinto, dinukot habang nasa CR, kinaladkad papuntang kalaboso. Then, nasaan ang CHR? Doon tayo sa mga victims. Mag-monitor po kayo. Pag may nakita kayo mga victims of crime, no, victims of abuses by our authorities, our police, or barangay, mayor, doon kayo manghimasok. Yes. Pero from now on, think of the victim of that suspect. Doon kayo kumampi. Am I making myself Yes clear? po. Yun lang yun. Your Honor, we also... Pag ginawa nyo yan, I'll be your strong supporter Salamat pagdating sa po. budget. Po. Trust me. I will support. Padadagdagan ko yan kay Mr. Chair. Mag-tandem kami dalawa na ma-accomplish namin yan. Kasama na yung confidential fund. And I really believe, marami mga agency dyan that don't deserve confidential fund from my point of view. Pero sila kailangan, Mr. Chair, kasi dun sa case build-up nila, siyempre kailangan nila ng intel, di ba? Tungkol dun sa mga abusadong pinapailan nilang case. Diba? Paano nila malabanan, maidepensa at malabanan yung mga nang-abuso laban sa kanilang mga kliyente. They can defend them properly by having enough intel report against the perpetrators. Pag nakita natin gumandang performance nila, next itaasan natin. Patas na patas. We do appreciate that, Depende Your sa Honor. performance. Correct. Okay? Malaking I bagay agree, na I po agree. yan. Now, my follow-up question, meron na ba kayong natulungan na pobre na inakusahan sa isang kaso na hindi niya ginawa and then napa-absuelto nyo? Marami po, Your Honor, over the past few years. Kasi po, mayroon po kami mga abogado na sumasama sa Meron ba aming kayong mga ganung investigasyon. program? Yes po. We visit all jails. Tapos sumusulat po kami sa mga local government units. Sumusulat po kami sa korte. Tapos sumusulat po kami sa PAO at saka sa IBP. Binibigyan po namin sila ng tulong legal. Tapos nagbibigay rin po kami ng financial assistance sa kanila. We also keep them in touch with their relatives kasi marami rin po humingi ng tulong sa amin na kontakin yung mga pamilya nila. So sa lahat po ng pagkakataon, sa isang taon po, halos 80% to 90% po lahat ng piitan sa buong bansa, nabibisita po namin iyan. Tapos sinisigurado po namin na mag-improve yung condition ng ating mga jail facilities. At recently po, ang 6th Commission ay pumasok po sa isang MOA with Bucor and BJMP. Nag-establish na po ng human rights offices sa mga ahensya na ito. Tapos meron rin po kaming posting of CHR contact numbers para po mas maging accessible at alam po nila kung paano po kami
keep in touch, and marami rin po kami mga ginagawang jail decongestion programs. Nagpartner po kami with WILOC, UP WILOC over the years para po mas marami pa po ang makalabas sa mga piitan natin. Okay. Thousands po yung nabibigyan namin ng assistance sa mga ganyang pagbisita po. And usually yan po yung mga binabanggit po ni Honorable Senator Tulfo po, yung mga natutukan namin. All right. I would like to acknowledge the presence of our Majority Floor Leader, Senator Joel Villanueva. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Your Honor.